Ang tagal kong hinintay to. Sa wakas, makikita ko na din si tatay at si Abby. Sandali. Sino yung batang buhat-buhat ni tatay? Hey! Ate? Abby? Hello, Tay? Hello, Marga. Natanggap niyo po ba yung padala ko? Oo anak, nakuha na namin ng kapatid mo. Salamat ha. Bilhin niyo na po lahat ng kailangan niya para sa darating na graduation nila. Oo anak, matutuwa ang kapatid mo nito. Mabuti naman po kung ganun. Siya nga pala, Tay. May gusto po sana ako sabihin sa inyo. Tungkol saan anak? Total naman, napagtapos ko na po sa pag-aaral si Abby. Baka pwede pong umuwi na ako dyan sa Pilipinas. Ha? Bakit naman anak? Sayang naman yung trabaho mo dyan. Eh, ang laki-laki na ng sinasahod mo. Mahirap din po yung trabaho dito, Tay. Minsan, halos wala na po akong pahinga. Tiisin mo muna anak. Graduate pa lang yung kapatid mo at wala pa siyang trabaho. Pwede naman po ako maghanap ng trabaho dyan sa Pilipinas pag uwi ko, Tay. Ikaw ang bahala anak. Mas mahiging pag-isipan mo yan. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ka kami pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Ano boy? Nagkinis ulit yung nagkintamati ka din naman. Pinaglamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree sir. May nga pangikat ko ata. Ito mangkin nga grasa. Magaling mo lang dilukan ko ha. Nagdalos ni. Ito nga nagsilingay. Nay, May tayo. Alam na eh, nagdalos sa kadena na eh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Alam na eh, nagdalos ni. Terus cut pa iso nay. Pati kanina motor ato eh. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkaras mo agad yung sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ha. Nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa makita mo lang yung sa kadagrasa na ha. Kita man eh. Pag-agatakan ngay kasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalik na gurdura kami sa lang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga rata, gamitin mo di ka din ha. GR4 degree sir. Kita mo na eh. Magmayat buya na yan, dalos ni. Nagkinis na rin na eh. Mas mahiging pag-isipan mo yan. Huwag kang padalos-dalos. Iba rin po kasi pag nandyan ako, kasama ko kayo. Isa pa, graduate naman na po si Abby. May kasama na ako na tutulong sa inyo. Mahirap maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas na magandang sahod, anak. Opo, Tay. Pag-iisipan ko po na mabuti. Pagtiisan mo muna para makaipon ka. Para pag uwi mo dito sa Pilipinas, hindi ka mahirapan. Sige po, Tay. Tatandaan ko po yan. Sige na anak, salamat ulit sa padala mo. Sige po, Tay. Pakisabi na lang po kay Abby na sobrang proud ako sa kanya. Oo anak, sasabihin ko yan sa kapatid mo. Namimiss ko na sila. Pero tama nga si tatay.
magtitiis pa ako para makaipon. Tay, Oh, bakit nandito ka? Sinong nagbabantay sa anak mo? tulog po si baby tay. Kaya iniwan ko po muna. Si ate po ba yung kausap nyo? Oo, anak. Ano po sabi niya? Gusto nang umuwi ng ate mo dito sa Pilipinas. Total naman daw, ay graduate ka na. Eh, ano po sabi niyo sa kanya? Sinabi ko, huwag muna. Mag-ipon muna siya bago umuwi. Nahihiya at nagigilty na po ako kay ate tay. Ako din, anak. Bakit hindi na lang po natin sabihin sa kanyang totoo? Sa tingin ko po, may intindihan ni ate yun. Huwag na, anak. Ayaw ko madagdagan ang iniintindi ng kapatid mo. Baka sumama lang ang loob niya. Kasalanan ko po ang lahat tay. Kung inatupag mo sana ang pag-aaral at hindi yung ibang bagay, sana makakauwi ng kapatid mo. Alam ko naman pong nagkamali ako sa mga desisyon ko. Isang taon na lang sana, graduate ka na. Pero, sinayang mo lang. Sorry po. Babawi po ako tay. Mag-enroll po ako sa sunod na pasukan. Siguraduhin mo lang, ate. Isang taon na lang, sana naman, ayusin mo ng pag-aaral mo. Opo. Pangako po. Mag-aaral na po ako mabuti ngayon. Huwag mo sanang sayagin ang pera pinapadala ng ate mo. Dahil hirap at pawis ang puhunan niya doon. Opo, tay. Patawad po ulit. Sige na, anak. Bumalik ka na doon. Baka magising yung anak mo. Sige po, tay. Mapatawad mo sana kami ng kapatid mo, anak. Kapag nalaman mo na ang totoo. Okay, another one. Yay! Ang tagal kong hinintay to. Sa wakas, makikita ko na din si tatay at si Abby. Sandali. Sino yung batang buhat-buhat ni tatay? Tay, Marga, anak. ako nga po, tay. Miss na miss ko po kayo. Miss na miss ka din namin, anak. Bakit di ka nagsabi para nasalubong ka namin? Gusto ko po sana kayong sorpresahin. Nasaan po pala si Abby? At sino po yung batang to? Anak, ano kasi? Ang totoo niyan, anak siya ni Abby. Anak ni Abby? Eh magdadalawang taon na tong bata. Bakit ngayon yun lang sa akin sinabi? Patabarin mo kami, anak. Hindi kasi namin alam kung paano namin sasabihin sa'yo. Ang totoo niyan, anak, huminto sa pag-aaral yung kapatid mo dahil nabuntis siya. Hindi namin sinabi sa'yo dahil ayaw namin sumama ang loob mo. Tay naman, ganun ba yung tingin niyo sa akin? Pasensya ka na, anak, at bumawi naman si Abby. At tinuloy niya pag-aaral na at may trabaho na siya ngayon. Kahit na, tay, dapat hindi niyo nilihim sa akin to. Maiintindihan ko naman. Anak, ayaw lang namin madagdagan ang pasanin mo sa ibang bansa.
Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, Tay. Kamukhang kamukha niya si Abby. Patawarin mo sana kami ng kapatid mo, anak. Ate? Abby? Ate? Ate, sana mapatawad mo ako. Okay na, Abby. Sinabi na sa akin lahat ni tatay. Anak, kunin ko muna si Terdy para makapag-usap tayo mabuti. Sige po, Tay. Hindi ka ba galit sa akin, ate? Aaminin ko, nagtampo ako. Pero hindi ako galit, Abby. Sorry, ate. Gusto ko sana sabihin sa'yo noon. Kaso, natatakot ako sa magiging reaksyon mo. Naiintindihan ko. Pero sana, hindi na mauulit yung maglilihim ka sa akin. Kapatid kita. Mahal kita. At bilang ate mo, maiintindihan kita sa bawat pagkakamali mo sa buhay. Ate, Lagi kitang iintindihin at itatama. Kaya sana, lagi kang magsasabi kay ate kung may problema ka. opo ate. Mahal kita, kapatid ko. Nandito lang si ate. Ang katapatan sa pamilya ay mahalaga. Dapat tayong maging tapat sa ating mga mahal sa buhay upang mapanatili ang tiwala at pagkakaisa. Ang pagtanggap sa mga pagbabago sa buhay ng ating mga mahal sa buhay ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng mas matibay na samahan, at ang paghingi ng tawad at ang pagsikap na maging mas mabuting tao ay mahalaga sa pagbuo muli ng tiwala.